Ayan mga kababayan, at dito tayo ngayon sa may MacArthur Bridge mga kababayan. At ngayon ay grabe, anong ulan mga kababayan, no? Maulan pa rin. Ayan, at update tayo dito sa may Ilog Pasig Esplanade para malaman natin kung ano na po ang mga nagaganap o nangyayari dito sa ating Ilog Pasig Esplanade. Mga bayan, dan kahit na mabagyo, maulan, ay update tayo dito para sa ganon ay malalaman din ninyo kung ano ang nangyayari at nagaganap o ano po ang mga kaganapan dito. Ayan, kung inyo nakita, yan, nagwi-welding sila dito sa may kahit na maulan mga bayan, nakakatakot yung ginagawa nila kasi sa tubig, nakababad sa tubig yung wini-welding nila. At yung yung IB mga bayan, medyo may kalakihan, at ayan na siguro ang ilalagay nila dito papunta dito sa may floating bridge na ito. Yan na siguro, at mukhang ang niya, yung haba niya ay aabot dito, aabot dito. Ayan, at yun yung napapansin mga bayan, ang Ilog Pasig natin may mga water lily at may kasamang basura. Ayan, yan, at ang lakas ng hangin. Yan, mabuti na lang si Os, walang hangin. Ayan, may kasamang mga basura, yan, mga water lily. At high tide mga kababayan, at yung kulay ng ating tubig ay hindi good. Ayan, dahil po sa ang kulay nito ay mukhang 3 in 1 coffee, 3 in 1, ayan, i-promote patuloy si coffee. Ayan, sa ngayon mga bayan ay talagang makita po ninyo ang sitwasyon dito. Yan ang may ambulans sa duman. Ang lampos ay nakaano na doon, nakahiga. Ayan, at ang dito ay na nila, binuhusan na nila dito yung pader na yan, inaabot na dito. Ayan, at ang daming tubig din dyan sa yan, medyo malakas ang ulan mga bayan, at pati yung hangin, pabugso-bugso yung hangin, at may may bagyo, pero tong ginagawa nila dahil po nakababa sa tubig yung wini-welding nila mga bayan, yan, at lilipat tayo dito sa may kabila. Yan, at kitang-kita na dito na linagyan na nila ng mga bayan ng horizontal, o kung may horizontal may vertical ang tulay, yan, ang daming dito. Yan, ayan ang mga bayan, kung inyo nakita ay talagang na dito. Yan, kahit na maulan mga bayan ay talagang gumagawa sila dito. Ayan, si kuya parang hindi lang naulan, parang wala lang ulan mga bayan sa kanya, yan, saglit lang kasi yung natin, yung malakas ang hangin. Parang wala lang yung
yung ulan kay kuya. Grabe naman to si kuya. Kaya mga bayan, ato diretso na ang Esplanade mga bayan, at nakita naman ninyo ang ganda na. At hindi pa tapos, ay talagang kitang-kita yung Esplanade na, o makitang-kita yung ganda. Yan. At pagdating dito, medyo nag-iskwala ng konti, ano. Yan. Katulad din doon sa may Jones Bridge na may ganito siya. Tapos yung ano, doon pala sa Jones Bridge ay floating bridge din ata yung linagay nila, katulad din nito. Kaya kahit na abuti ng tubig, hindi po siya napapasok dahil silyado, ano. Ayan, dito ay wala pang formas at walang buhos, ayan, oh. Pero magugulat lang tayo niyan pagka update natin ulit dito. May formas na yan. At baka mabuhusan na rin, no? Ayan, oh, may mga ano na. Kahapon ay ang linalagay pa lang nila, yung dambuhalang I-beam pa lang ang nandyan. At ngayon may mga ano na, sa may mga vertical na, no? O may mga pahalang na siya, o paharang na mga I-beam. Ayan, oh. Ayan, kahapon wala pa yan. Ang dambuhalang I-beam pa lang ang linagay, yung pa-horizontal na I-beam na dambuhala, no? Wala pong mga vertical na yan. At ngayon naglalagay na po sila. At kahit na maulan, ay nagbi-building sila dito. Yan yung mga linalagay nila na pang ano nila, pang vertical nila, oh. Ayan. Grabe ang bilis ng pag ano dito mga kabayan, pag gawa nila. Kitang-kita ng mga bayan ang katotohanan. Yan ang sinasabi, katotohanan nagpapalaya sa bayan. Kaya yung mga ano, yung mga nagrarally kahapon, yon ang nakikipagkakatotohanan mga bayan. Yon ang makatotohanan. Tapos yung mga nagrarally mula dito sa Liwasang Bonifacio, tapos dumaan sila ng Recto, papunta sila ng Mindula, yun po ang nanggugulo, ano? Yun ang nanggugulo. At pagdating nila dito sa may Recto, yan, naninira na sila ng mga establishmento. Kaya yun ang nangyari, no, mga kababayan. Talagang yun po ay mga hanay ng mga maisog rally o DDS. Pero ang sabi nila, hindi daw nila kasama yun, no? Pinipilit nilang ikabit doon sa mga nabayaran daw ng administrasyon. Grabe. At dito sa ano, sa Liwasang Bonifacio mga bayan, itong ano na yon, no? Pag-ano mo dyan, Liwasang Bonifacio na po yan dyan. Tapos dito sila dumaan sa may ano, no, sa may dito sa may ano sila dumaan mga bayan, sa may Quezon Bridge. Yan, no, dyan sila dumaan, no. Yan, dyan sila dumaan. Yan, papunta dito sa Quezon Bridge. Yan, Quezon Bridge na po yan, no. Yan, ito, Quezon Bridge na po yan mga bayan. Yan, dyan sila dumaan, papunta doon ng Recto, doon sa may ano, sa may Quiapo. Tapos papunta sila ng Recto, papunta sila ng Mindula. Kaya doon sila sa may Ayala Bridge, doon talagang dito plan sa Recto, gumawa na sila ng mga kalokohan nila at pinagsisira nila yung mga stoplight or ano pa, mga kung ano dyan. Ang balita ko ay pati yung Sogo Hotel ay rinansak nila, no. Ano naman ang kinalaman ng Sogo Hotel sa kanila, di ba? Yan, sa hanay po ng mga
ano po yon na mga DDS ang nangyari ang mga kaguluhan. Tapos pagdating ng Mindiola, nagsunog pa sila o nagano pa sila ng ano doon, no? Tapos yan kung ano po ang mga nangyayari. Talaga dapat ang isisigaw nila ay yung mga kurakot na ngayon ay napatunayan o na may mga aligasyon sa kanila, katulad nila Villanueva, Jinggoy, Bongo, sila tawag dito yung mga iba pa, no? Sila Chis Escudero, yan, mga ganyan. Ayan ang mga ano, si Sara Duterte. Yan, dapat ganun ang mga isinisigaw na kurakot sa bayan. Si Romualdez, kasi aligasyon, pero sa kay Romualdez wala po silang patunay, no? At hindi pa po nila wala pa po silang mga patunay na sangkot si Romualdez, pero isinasangkot na nila. Tapos si Saldico, yan dapat, yan ang mga isisigaw nila. At hindi yung BBM resign, ano? At si PBBM nga po ang bunyag o naglahad ng mga anomalyahan, no? Dapat ay suportahan nila yung panawagan din ng Pangulo, dahil ang alam ng Pangulo, kahit na kanyang akalyado ay nasangkot sa mga anomalyang flood control. Kaya ngayon pinaimbestigahan niya. Kaya ang nangyari, mga bayan, yung kaguluhan na yun ay hanay po yun ng mga DDS. Yan, at isama na rin nila si Pulong Duterte. Dapat isisigaw nila na ang sangkot din si Pulong Duterte sa mga flood control sa Davao, pati si Bongo at maging si Mark Villar. Dahil si Mark Villar, nung siya ang DPWH secretary, lahat ng mga proyekto ng DPWH idinaan niya po sa mga bilyar, mga ng mga bilyar, mga pabahay ng mga bilyar. Pero ang gamit ang pondo ng gobyerno o pondo ng DPWH. Mautak to si bilyar. Kaya nagkaroon po ng mga magagandang kalsada papunta po sa mga pabahay ng mga bilyar dahil po sa kay Mark Villar. Hindi naman po siya doon na kurap, pero ang doon, mga bayan, ginamit po ang pondo ng DPWH para lang po sa kanilang interest o sa kanilang pakanan, sa kanilang kapakanan lang, na mapaganda ang mga mga pabahay nila, no? Kaya tapos pagdating ng ilang taon ay sabihin private property, 'di ba? Hindi makadaan ang mga pero ang ginawa ng kalsada DPWH. Parang na rin 'yon, mga bayan, parang nabudol na rin tayo doon kung tutuusin. Kaya hindi magaano kay Mark Villar, pero siya po ang DPWH secretary. Siyempre pabor po doon sa mga diskaya, sa mga ibang mga kontraktor, o kala Bongo na may mga kontraktor din, at pati din si Chavit, kaya nagangaw si Chavit dahil po sa alam niya na matamaan din po ang kanilang mga negosyo. Kaya nakisali na rin po siya doon sa mga Marcos resign. Dahil kapag nanatili si PBBM sa kanyang pwesto, malamang ay masabit siya si Sabit, no? Masabit si Chavit. Ayan. Kaya yung apelyido pa lang niya ay Chavit na Chavit talaga sa mga flood control. Ayan, at ito, mga bayan, kung inyo nakikita at inyo natatanaw ang pagbabago. Kahapon ay pa lang to, yung I-beam pa lang na dambuhala ang nailagay. At ngayon ay nailagay na po nila yung mayroon ng vertical. At magugulat na tayo, mga bayan, baka malagyan na to ng dito sa may pinaka horizontal na gilid, ay lalatagan na po nila ito ng steel deck.
Tapos magulat lang tayo, may ano na to, may buhos na to mga bayan. At dito, madali na lang to pag nalagyan to ng formas, ay bubuhusan din nila to. Tapos, ayan, dito, ay lalagyan lang nila ng ganyan, no? Lansaw, tapos i-welding lang nila dito, tapos buhusan na o kaya ano na, ay madali lang to mga bayan. Talagang mas maano po, no, mas mabilis ang paggawa nila. Ayan ang ating ano ay kulay tsokolate, yung ating Ilog Pasig mga bayan. At wala naman masyadong basura na naanod, pero nagkulay tsokolate, ano, dahil po sa yan po ay galing sa mga bundok o kung saan mga galing ng alupalop ng mga tubig na ito, no, at sani ng ulan sa mga kanal, kung saan pa, tapos nagkakulay ng ganito. Pagka ganito kasi mga bayan, ay ang pagkakalam ko galing po yan ng bundok, itong mga yung katulad nitong kulay, kasi sa bundok lang may kulay na ganito, na pagka nagragasa ang tubig, yan, ganyan na po ang magiging kulay, no. Ayan, at ito po ang pinaka latest update natin dito sa may MacArthur Bridge mga bayan, dito sa pagitan ng LRT station. At ito ay talagang malaking ang pagbabago dito mga bayan. Ito ang tunay na pagbabago. At don't forget to like and subscribe my YouTube channel. I-click ang notification bell, i-select na ang all para ma-notify agad kayo tuwing ako'y mag-live, mag-upload ng mga videos. At ma-update ko kayo dito para sa ganun lahat ng update ko dito ay ma-notify agad kayo. Kaya subscribe, like, subscribe, click notification bell, select all para ma-notify agad kayo tuwing ako'y mag-update dito. Yan, maraming salamat. Mabuhay po ang Pilipino sa mga sulok ng mundo, immigrant at mga OFW natin, immigrant. Ayan, mega love shout out ng bonggang-bongga. Mag-ingat po tayo lagi. At tingnan natin po kung sino ang tunay na nagmamalasakit sa bansa. Yung mga nagsasabi na ibagsak ang gobyerno, o yung talagang inaalam kung sino ang mga kurakot at gahaman sa kaban ng gobyerno. Ayan, maraming salamat. God bless po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, at maging sa ibang bansa. Mabuhay ang bagong Pilipinas.